Samantala, inimbitahan na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte si US President Barack Obama na samahan ang European Union at United Nations sa pag-iimbestiga sa umunoy extrajudicial killing sa bansa. At mula po sa General Santos City, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Vicky, may bagong pinapaimbitahan itong si Pangulong Duterte para dito sa Pilipinas para imbestigahan yung mga salvage o yung extrajudicial killings. At yun nga, itong si US President Barack Obama, nagpututsyada rin ng Pangulo kung bakit tila di niya pinapatulan itong si Senator Leila de Lima sa mga alegasyon nito sa Senado. Kung gusto raw ni US President Barack Obama, ayon kay Pangulong Duterte, ay pwedeng-pwede itong sumama sa European Union at United Nations dito sa Pilipinas para imbestigahan ang extrajudicial killings na iniuugnay sa kampanya niya laban sa droga. Sa harap ng mga pulis ng Police Regional Office Region 12, pinanindigan ng Pangulo ang ginagawa niyang kampanya laban sa droga na tila hindi raw naiintindihan ng mga banyagang tumutuligsa dito. Ang ginagawa daw niya ay tulad ng ginawa niya noong mayor siya ng Davao. So I would be inviting the Human Rights Commission, the EU, Obama, if he wants to come here, si Bangki, sabi ko Bangkisan, Bangkimun pa lang. Nung ako nang presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay kung hindi siya, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. That has not changed. Huwag daw isisi sa gobyerno at sa PNP ang mga pag-salvage sa mga kriminal dahil sabi ng Pangulo, mga drug syndicates ang nasa likod nito. Sino nagpatay? May mga patay, marami illegitimate police action. Meron na napatay ang mga military sa Mindanao. It's a purely military undertaking a police action. Yung iba yung binabalot, sino nagpatay. Alam mo, marami silang karibal. Si Duterte na isang dating guru din, nag-lecture sa mga pulis tungkol sa legalidad ng ilan nilang aksyon. Nagpatutsyada din si Duterte kay Senator Leila de Lima. Kagabi muli rin niyang pinasaringan si de Lima sa ambush interview sa Davao kagabi. De Lima was elected using drug money. I mean, she could not have really won without spending a single centavo. But as things are being unfolding now, nanalo siya because of the drug money. Nang matanong naman kung may iba pang mataas na opisyal mula sa dating administrasyon na sangkot umano sa droga, that is what the Justice Secretary is looking at. Ako naman sabi ko, ayaw ko yung maghabol ng kalaban o ano. I just leave it to the people tasked with doing all of these things to do the job. But I would not inject personality there. Not even with Dilima. sabi ng Pangulo, hindi niya kilala ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na si Edgar Matubato. Sir, do you personally know Matubato, sir? Hindi. Nakita niyo na po siya, sir? I don't remember. Kasi lahat ng kagaya nito, when I was mayor, the ones providing the security, puro police. Kita mo naman, itong driver ko, police. Samantala, pinarivalidate na raw ng Pangulo ang bagong listahan ng mga politikong sangkot sa droga. Kabilang raw rito ang ilang kaibigan pa niya. May nakita ako doon ng mga kaibigan ko na hindi ko sukat akalain. Hindi barangay captains, which I have yet to reveal, but the number in about maybe 1,000. Regarding po kay Senator Pati mga congressman, pati mga judges. Vicky, pagkatapos ng Pangulo dito sa Gensan, sa General Santos City, ay balik Davao na ang Pangulo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.